Let us bless the Lord.
Praise you, God. Praise you, Jesus of Nazareth. Praise you, O Holy Spirit. Hallelujah. 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 The years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. For your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Diyos mapagpalang Ama, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na tumawag sa aming mga pangalan. Ang Diyos na pinagmumulan ng aming buhay, ng aming mga mahal sa buhay, at maging ng aming ikinabubuhay. Maraming salamat o Diyos, at kami muli mong tinipon sa dakong ito upang muling pagsaluhan ang mabuting balitang inihanda mo para sa amin. Amang nasa langit, tulungan mo kami o Diyos na ang lahat ng mapapakinggan namin ay mailagay namin sa aming mga puso at higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Ama, itinataas namin sa iyo, Lord, ang lahat ng aming mga idinadalangin, ang aming mga pinagsasamo sa iyo, at kami naniniwala at nananalig na sa hapong ito, Panginoon, hindi kami lalabas sa bulwaging ito na hindi mo pinagpapala. Amang nasa langit, pagtayo ko po sa gitna, hayaan mo po na muli akong umatras upang ikaw ang siyang makita ng aming mga kapatid, upang ang tinig mo ang siyang aming mapakinggan, upang iyong kalawatian, ang iyong kapangyarihan, ang iyong paghihimala ang aming tatanggapin sa hapong ito. At muli, O Diyos, ang lahat pong ito'y aming sinasama dinadalangin sa iyong matamis sa pangalan, sa pamagitan pa rin po ng iyong anak na si Jesus, kasama at kaysa ng Espiritu Santo. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalang ang aking
Espiritu. Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, kahit lakas ang pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririwang sa paghinga, nangarandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ginawa. Purihin ang Panginoon, Panginoon, si Kristo ay narito na, kahit lakas ang aking pag-asa. Hallelujah, 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 Sige po, purihin ang malakas ang Diyos. Yung malakas na palakpak. Yung palakpak na siya'y answered prayer na. Yung palakpak na pinagaling ng Diyos. Yung palakpak na siya'y bayad na sa kanyang pagkakautang. Lakas ng palakpak pagkabayaran ng utang, ano? Sige po. Tayo po'y buksan po natin ang ating mga Biblia. At ito po'y buksan natin sa aklat ng Hebreyo. Kabanata 12, talata 3 hanggang 13. Hebrews chapter 12 verse 3 up to 13. At ito po ang sinasabi po ng ating pagbasa. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangis sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman,
At dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Mga minamalong kapatid, ang salita ng Diyos. Sige po, palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Sige po, bitawan ng mga hawak. Itaas ang kamay. Sige po, palayain, palayain. Yes, pumalakpak ng malakas ang Diyos. Kasi, sa mga ganito pong sandali, yan lamang ang pwede natin ibigay sa Diyos. Amen? Yung siya'y parangalan, papurihan, luwalhatiin, palakpakan, sayawan, sigawan. Sige, sigaw! Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y po'y natutuwa sapagkat, kailan po ba ako huli nag-talk dito? Last month? Parang last month, ano? At ang dami ko na naman nakikitang mga bago. Amen. Kakatuwa ang Diyos. Di ba? I remember 2 years ago, yung una po ako nag-talk dito, kung natatandaan niyo, nasabi ko na pararamihin ito ng Diyos. Pararamihin ito ng Diyos. Amen. Naniniwala kayo ron? Hindi dahil sa sinabi ko, wala naman akong kapangyarihan eh. Pero ang Diyos, sabi nga sa aklat ng mga gawa, araw-araw ay idinadagdag ng Diyos ang mga taong naliligtas. At dito sa gawain ito, tuwing Biyernes, idinadagdag ng Diyos ang mga kapatid nating maliligtas. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Sabi ng Diyos yan, hindi ko po sabi yan. Sapagkat ang mabuting balita ay nanggagaling sa Diyos. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos. Ang pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Amen. Ang biyaya, ang kagalingan, ang kasaganahan Amen. ay Praise nanggagaling kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Parang mas masarap, tayo na lang kayo. Baka antokin kayo mamaya. Amen? Sige po, magsiupo na. Ayan. So, nadinig natin yung pagbasa, no? Tungkol sa pagdidisiplina ng Diyos. Sabi sa pagbasa, pinapalo ng Diyos ang itinuturing niyang anak. Amen? Sino rito ang anak ng Diyos? Ang hina ng sigaw. Kasi pagka ganun ni sigaw, parang nagdududa ka, anak kaya ako ng Diyos talaga? O, sino dito ang anak ng Diyos? Yes. So, lahat tayo ay anak ng Diyos. Sino dito ang napalo na ng Diyos? Ay, lahat. Ba't ilan nagtataas ng kamay? Sinong napalo na rito? Minsan yung pagkakapalo, lumatay talaga sa puwet. Diba? Yeah. Maraming beses lumalatay yung pagpapalo ng Diyos sa atin. Now, etong tanong ko. Sino dito mga magulang na? Taas ang kamay. Ayan, yung mga magulang. Sa mga magulang at sa ating lahat, tayo ay naging anak. Amen? Lahat tayo, bagamat magulang ng ilan sa atin, tayong lahat ay naging anak. At tayong lahat, one way or another, ay nakaranas na paluin ng ating mga tatay. Tama, hindi? Yung malambing. Pakilambing pa. Yes. Lahat tayo napalo ng ating mga tatay.
Kaya nga ang topic natin for today is yung pagdidisiplina, all about discipline. God disciplines His children. Tayo ay anak ng Diyos at tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Pero ang kagandahan mga kapatid, meron ditong iniwan na 4 na bagay ang Diyos para hindi tayo panghinaan ng loob, no? Sabi dito, sa pagbasa sa verse 5, ang sinabi, huwag daw manatiling matigas ang ating ulo. We must not disdain. Do not disdain. Huwag manatiling matigas ang ulo. Di ba sa mga anak, bakit napapagalitan o napapalong anak? Yun yung matigas ang... Amen? Pakikatok ng ulo ninyo. Sige, katok-katok. Matigas hindi. Tama nga, tigas nga ulo nyo. Tigas ang ulo natin, di ba? So, ang sabi dito, huwag daw manatiling matigas ang ating ulo. Yes, may katigasan ng ating ulo, pero pwedeng baguhin yan. Pwedeng lumambot yan, di ba? I-pressure cooker mo yan, ewan ko lang di lumambot yan, di ba? Pangalawa, sabi pa rin sa verse 5, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. We must not lose heart. So tuwing tayo'y pinapalo o dinidisiplina, huwag tayong mawawalan ng lakas ng loob. Huwag tayong mawawalan, huwag masisira ang ating loob. Amen? Pangatlo, sa verse 7, may sinasabi rito na dapat we must endure trials and sufferings. Sabihin nyo nga, endure. Ano po ibig sabihin endure? Endurance. Ano ba endurance? Parang katatagan, di ba? You can endure, kaya mong labanan. Endurance. Ano pa? Di ba? Ano pa? Pang-apat, strengthen your drooping and make straight your path. Ituwid daw natin ang ating landasin, palakasin yung ating nanlulupaypay na katawan. Narinig niyo po yon? Sino dito yung tuwing gabi, pag uwi galing sa trabaho, nanlulupaypay ang katawan dahil sa dami ng trabaho? Sino po? Aba, lahat kayo madali ang trabaho ninyo? Ang swerte, ang palad ninyo. Di ba? Eh doon sa Abu Dhabi, ang dami nagsusumbong sa akin doon. Lupaypay na lupaypay ang mga katawan dahil sa tindi ng mga trabaho. Yun na lang asawa ko, ang sister wife ko, grabe. Di ba? So ang sabi dito, tuwirin yung ating landasin, palakasin yung ating nanlulupaypay na katawan. Kaya nga tayo nai-stress, di ba? Tingnan mo pala yung sarili mo, nai-stress ka na eh. Sa salamin, tingin sa salamin. Nakaka-stress ang itsura ko. Kasi bakit? Pagod na pagod ka sa trabaho, di ba? Tapos minsan yung mister mo nakaka-stress din. Di ba? Palakpakan natin natin, Panginoon. So, yung pagod, yung panlulupaypay, lahat yan, nagpapabigat sa atin. And not to mention, yung sinasabi natin ngayon na tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Pag tayo ba'y dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin, tayo ba'y mahal niya o hindi? Mahal, okay. So meron tayong dapat natandaan, 4 din lang po itong itinuturo sa atin. What are the reasons? Bakit ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Amen? Natanong ko kayo kanina, ang sabi nyo, lahat tayo nakaranas ng pagpalo ng Diyos. Yung isa pang tanong dyan, tayo ba'y pinarurusahan ng Diyos? Kasi nakalagay dito, pinaparusahan. So mamaya pag-uusapan po natin, kung yung bang nararanasan nating disiplina, ay parusa talaga ng Diyos o hindi. Amen? Ready na po ba kayo? Mukhang hindi pa. Sige po, relax lang. Ready na po kayo? Okay, so number 1. Anong unang rason kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? First and foremost, because God loves us. Sabihin mo sa katabi mo, God loves us. Mahal ka ng Diyos. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sige ha. Kausapin ng katabi, find a partner. Kapatid, alam mo, sige, find a partner, huwag kayong mahihiya. Hindi ko tatapusin to pag hindi kayo naghanap ng partner. Sige, huwag kayong tumingin sa akin. Sige, find a partner. Alam mo, bakit kami lagi nagpapasabi? Karamihan ng mga preacher, di ba nagsasabi, find a partner? Isa pong paraan yan para makilala mo yung katabi mo. Di ba? Lalo sa mga bagong dating. Sige, find a partner. Tingin, harapin mo ang katabi mo, kapatid. Sige po. Tingin, lahat na may partner na,
Oh, sino pang wala? Oh, sige, sabi mo, kapatid. Alam mo ba na mahal tayo ng Diyos? Kahit ganyan ang itsura mo, o ba't kayo nagtawa na, sinabi ko lang ganyan ang itsura mo. Kahit na tayo ay nagkakasala, ay hindi mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos. Anong sagot? Anong sagot? Anong sagot? Yes. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun nga lang, dahil sa pagmamahal niyan, minsan napapalo tayo. Tanungin ko ulit mga magulang, bakit natin minsan napapalo ang ating mga anak? Dahil hindi nakikinig. Matigas ang ulo, pasaway, ayaw sumunod. Pero ano ang purpose behind that? Anong objective natin at bakit natin sila pinapalo? Para matuto, para maging mabuti. Maging mabuting anak, tumpak ka kapatid. Amen? At yan ang dahilan kung bakit minsan napapalo tayo ng Diyos dahil nga, di ba, pinakatok ang ulo natin, matigas ang ating ulo. Tama, hindi? Yung malambing. Yes. At least kahit matigas ang ulo natin, malambing pa rin, di ba? Matigas kasi ang ulo natin. Kaya tayo nadidisiplina kung paano dinidisiplina natin ating mga anak, ganun din ang Diyos. Kaya natin dinidisiplina ang ating mga anak para maging mabuting anak, para maging mabuting citizen, para maging mabuting Kristiyano. Di po ba? At ganun din tayo. Kaya minsan sinisisi natin ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit na lang ganito ang aking problema? Sandamakmak. Patong-patong ang problema. Hindi pa ako nakatapos. Eto na naman. Naranasan niyo yun? Amen. Patong-patong ang problema. Pero kapatid, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Yan ang tiyak. Alam niyo po, meron akong kahapon, habang pinagninilayan ko po itong topic na to, mag-isa ako sa kwarto, nagninilay ako. Biglang dumating sa aking isipan yung pong isa naming kapatiran sa Abu Dhabi. Grabe po ang kanyang problema. Sabi nga niya, Sister Mirna, Brother Alan, yung problema ko, kotang-kota na ako. Ngayon po, may panibago naman siyang problema. Matindi. Alam niyo po, tinext ko sa kanya itong message nito. Sabi ko, kapatid, hindi kami nag-uusap po Basta sa pagninilay ko, bigla siyang pumasok sa isipan ko. Agad-agad tinext ko siya. Kapatid, ganyan-ganyan, lakas mo loob mo, ganyan. Basahin mo yung Hebrews 12. Tapos maya-maya, nasa trabaho, nagtatrabaho siya sa airline company. Tapos bigla siya nag-reply sa akin, Brother Alan, naiiyak ako sa sinabi mo. Kasi may pinagdadaanan siya. At hindi ko alam, may bago na naman pala siyang problema. Ni-reveal niya lang sa asawa ko, kasi gabi na kami nagkausap ng asawa ko, na meron daw, parang meron siyang sakit na naman na panibago. Sobra-sobra yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya daw naiiyak siya. Kaya siguro pinaramdam din sa akin ng Panginoon. Pero alam niyo kapatid, the more na marami tayong pagsubok, the more na ipakikita ng Diyos kung paano siya tutulong sa atin. The more na ipapakita ng Diyos kung paano kikilos ang kanyang kapangyarihan sa atin. At tiyak yung kapatid, yung mga ginagawa ninyong prayer request, na paulit-ulit, tiyak yan sasagutin ng Diyos. Kung kailan yon kapatid, hindi ko alam, pero isa lang sasabihin ko, huwag kang magsawang isulat ang prayer request na yan. Dahil yan ay sasagutin ng Diyos. Kung kailan, hindi ko alam, hindi mo alam, pero ang Diyos, alam niya ang gagawin sa buhay mo, sa buhay natin. Because mahal tayo ng Diyos. Ang hirap minsan, sinisisi natin ng Diyos. Lord, ako'y kanta ng kanta sa inyo. Bakit ako'y may sakit? Di ba? Sino dito mga nasa media? May nagtatrabaho sa media? May diabetes? Sino may diabetes? Taas ang kamay. Walang may diabetes? Nako. Huwag tayong magsisinungaling. Meron yan. Meron. Ngayon, ganito. Kapatid, ganito. Bakit tayo nagkakaroon ng diabetes? Ano ang kalaban ng diabetes?
Pagkain ng sweet, ng matamis, di ba? Ang sabi ng doktor, huwag ka nang kakain ng matamis. Tingnan mo na lang matamis ang asawa mo. Okay yan, hindi masama yan. Mahalin mo ng matamis ang asawa mo, hindi masama. Pero pag kumain ng matamis, yun ang masama, di ba? Pero nung ginagawa natin, kain pa rin tayo ng kain ng matamis. Kung kumain tayo ng kanin, isang damakmak, parang wala nang bukas. Di ba? Ngayon nagka-diabetes, ano sabihin? Si Lord, hindi ako ginagamot. Sabi pa naman doon sa El Shaddai, ang Diyos ay nagpapagaling. Bakit ako may sakit? Sino may kasalanan? Ang Diyos o ikaw? Tayo. Sino may high blood? Taas ang kamay. Yes, paggagalingin tayo ng Diyos. Pero kapatid, ganito po para ka gumaling, kailangan aminin mo may sakit ka. Pag hindi mo inamin may sakit ka, paano ka gagaling? Pagpunta mo sa doktor, sige, magpapacheck up ka sa doktor, ano sakit mo? Wala po. Paano ka gagaling? Aminin mo na may sakit ka para mabigyan ka ng gamot. Aminin mo ngayon na may sakit ka para pagalingin ka ng Diyos. Amen? May sakit ka? Wala. Pero deep inside, 180 na ang dugo mo. Over 120. Wala akong sakit. Paano ka gagaling? Aminin mo na ikaw ay masakit at pagagalingin ka ng Diyos. Balik tayo sa may high blood. Ang sabi ng doktor, huwag kang kumain ng mamoy. Bawasan mo ang pagkain ng jaba. Ang jaba muna. Di ba? Pero anong kinakain natin? Chicharong bulaklak. Chicharon, sinigang na pagkataba-taba. May crispy pata. Meron pang, lechong kawali. Uy, di ba? Sinigang na lutang sa taba. May sawsawang pampatis na may sili. Bingo talaga. Di ba? Tapos pag-check up, ang taas ng dugo, Lord, hindi mo ako iniingatan. Sisisihin ng Diyos. Di ba? Sabi mo, Lord, nagpapagaling ka. Sabi ni Brother Alan, ang Diyos nagpapagaling, ang dakilang manggagamot. Bakit ako may sakit? Bakit kakain ng majaba? Paragpakin natin ating Panginoon. Kung tayo ay nag-iingat, kapatid, maniwala kayo. Hindi natin mararanasan yan. Bakit tayo ubo ng ubo? May umubo. Hallelujah. Na-tiyempo lang, palakpakan ng Panginoon. Eto, hindi yan. Na-tiyempo lang. Hindi kasi biglang pumasok. Alam nyo po, ito po maganda. Kahit po ako may nakaset up ng outline, minsan po dating lang po ng dating yung mensahe, release lang po na release yan. Na-tiyempo lang yung pag-ubo, kapatid. Huwag mong pigilan. Sige. Baka pag pinigilin mo sa iba, lumabas yan. Mahirap na. Okay. Bakit minsan tayo ubo ng ubo? Bakit? Paano? Nagyoyosi pala na nagyoyosi. Hindi naman ikaw. Kaya nga sabi ko, hindi ikaw. Na-tiyempo lang. Kasi yun ang pumasok sa akin ngayon hindi ko natatanungin ng mga kalalakihan. Gustong gumaling, ayaw mag-ubo, pero yosi ng yosi. Di ba? Pag Friday, inom ng inom. Huwebes pala ng gabi, lasing na. Kaya mapalad ang mga kalalakihang nandirito. Sinasabi ko palakpakan ng Panginoon. Kasi bakit? Kung kayo wala rito sa gawain ito, malamang iba sa inyo nagiinuman sa kaibigan, nasa bisyo, di po ba? Pero mas pinili nyo ang masigit na mahalaga at ang makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapalaya. Amen. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Yes, mahal tayo ng Diyos. Sabi po dito sa aklat ng Awit, Kabanata 86, talata 15, ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit. Banayad magalit ang Diyos. Ha? Alam ko yung sinasabi mo, banayad brandy. Di ba? Banayad ang Diyos kung magalit. Kaya yung nararanasan natin, kapatid, yung sinasabi nating high blood, yung sinasabi nating media practitioner, hindi po yan parusa ng Diyos. Yan po ay pagbabayad sa ating nagawang kasalanan. Tama, hindi?
Di ba? Kung hindi ka kumakain ng mataba, abay wala kang high blood. Kung ikaw hindi kumakain ng matamis, kung hindi ka maraming kumain ng kanin, hindi ka magkakaroon ng diabetes. Kung hindi ka kaskas ng credit card, wala kang utang. Bato-bato sa langit, ang tamaan, mahal ka ng Diyos. Lord, sabi niya, pag ako nagbibigay, pag ako naglingkod, mawawala ang aking utang. Bakit ka kaskas ng credit card? Paano ko mawawala ng utang? Tapos sisihin si Lord, hindi naman pala totoo dyan si LJ. Sinungaling si Brother Alan. Sabi, babayaran ni Lord ang utang ko. Wala namang habas ang sa kakakaskas. Pag tinignan mo pitaka, 5-5 ang credit card. Di ba? Sa Pilipinas kasi walang credit card. Hindi tayo nabibigyan ng credit card dito. Doon Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, 5 hanggang 6 ang credit card. Di ba? Tapos walang habas kung kumaskas. Wala pang pinatatamaan. Hindi ko alam kung anong mga buhay natin. Ano po? Pero ito'y paalala ng Diyos sapagkat mahal nga tayo ng Panginoon. Amen? Sa Abu Dhabi, nasasabi ko po yan, pagka ikaw ay walang habas ang kakakaskas ng iyong credit card at hindi ka na makabayad, doon ang tungo mo sa kaharian ng Al-Watba. Yun ang kulungan doon Al-Watba. Hindi ko alam kung anong kulungan dito, kung saan. Di ba? So ganun. Mahal tayo ng Diyos. Yung mga nagaganap sa buhay natin, malimit o kalimitan, yan ay pagbabayad sa ating mga pagkakasala. Pero hindi yan parusa ng Diyos. Ang nagpaparusa minsan sarili natin. Amen? O bakit ka anemic? Puyat ka ng puyat. 2:00 na ng madaling araw, gising ka pa. Di ba, sana kung busy ka sa trabaho. Anong ginagawa mo? Nag-i-internet ka lang. Naglalaro ka lang. Ano bang usong laro ngayon? Di ba? Yung mga bagong laro ngayon. Imbis na itinutulog mo na lang, di ba? Tapos pagpasok mo, ganyan ka, nadilat ang mata mo, nakaganyan ka. Di ba? Palakpakan natin Panginoon. So tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. At kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pangalawa, second reason kung bakit na tayo dinidisiplina ng Panginoon, because God acknowledges us as His sons and daughters. Tayo ay kinikilala ng Diyos na kanyang anak. Kasi wala namang anak na babae at anak na lalaki. Amen? He acknowledges us as His sons and daughters. Sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan, chapter 13, verse 24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak. Pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Naniniwala kayo ron? Di ba natanong ko po sa inyo kanina? The reason why na pinapalo natin o pinagagalitan ng mga anak sapagkat nais nating maging maayos ang kanilang pamumuhay. Maging mabuting anak, maging mabuting Kristiyano. At ganun din po ang Diyos. Sapagkat tayo ay tinuturing niyang anak, kaya tayo ay kanyang pinapalo. Sapagkat kung hindi na tayo pinapalo ng Diyos, kapatid, matakot ka na. Kasi ano sabi sa Bible? Kapag ikaw ay hindi na pinapalo, ikaw ay tinuturing anak sa labas. Amen? Kasi pag anak sa labas, walang pakialam sa iyo ang Diyos. Ano ba kung maging adik ka? Ano ba kung maging ganyan? Wala akong pakialam sa iyo. Pero dahil sa tayo'y anak ng Diyos, kaya naman sa ating kaunting pagkakamali, tinatapik tayo ng Diyos. Oy anak, magbagong buhay. Anak, ganito. Amen? Disiplina. Sabi nga, dapat nating pagalitan o paluin ang ating mga anak para madisiplina. At ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya yung ginagawa sa atin ng Diyos, pagdidisiplina lang yung kapatid. Sapagkat ikaw ay tinuturing na anak ng Diyos. Amen? Pangatlo, tatapos na Pangatlo, because God disciplines us for our own good. Para sa ating ikabubuti. Naitanong ko ito kanina, ngayon tanong ko kayo. Ano yung 2 course na ayaw natin? Ano yung 2 course na ayaw natin? Kurso. Math.
engineering, ano? Engineering, ano pa? Recess, ayaw nyo rin, ano? Parang yun ang favorite natin eh. Tsaka PE, di ba? So merong dalawang course na ayaw ng isang tao, ng isang Kristiyano. Number 1, sabihin nyo, pain. Ano yung pain sa Tagalog? Ping-pong. Sakit, di ba? Yung sakit. Pain. P-A-I-N. Pain. Ayaw natin yan. Pangalawa, suffering. Ayaw natin yan. Meron ba dito nagsulat sa prayer request, Lord, dagdagan mo pa ang aking problema? May nagsulat ng prayer request? Wala, di ba? Ayaw natin yan. Lord, dagdagan mo pang problema namin sa Pilipinas. Wala. Ano sinusulat natin sa prayer request? Puro pagpapala, biyaya, kalutasan sa problema, kagalingan, di ba? Sapagkat ayaw natin na nasasaktan tayo, ayaw natin ng paghihirap, ayaw natin ng tiisin sa buhay. Tama, hindi? Yes, ayaw natin yan. Pero kapatid, yan po ang daan para mas higit nating makilala ang Diyos. Amen? How can we say that we are healed kung hindi tayo dadaan sa sakit? Amen? How can we declare yung mga nagpapatotoo dito? Bakit ang lakas ng loob nilang magpatotoo? Bakit gano'n na lamang sila kung magpatotoo? Why? Sapagkat naranasan nila yung tiisin at naranasan din nila kung paano naghimala si Yahweh El Shaddai sa buhay nila. Amen? Hindi ka makakapagpatotoo, kapatid, kung hindi mo mararanasan personally ang himala ng Diyos. Kaya tayo minsan dumaranas ng sakit upang ipakita ng Diyos kung paano siya maghihimala. Again, sa Abu Dhabi, meron kami isang attender on. Talagang siya po ay naano ng cancer. And lo and behold, pinagaling talaga siya ni Yahweh. Every 3 months, bumabalik siya sa doktor para magpa-check up. Hanggang ngayon, puro negative ang result. Nagpapagaling. Kaya dinedeclare niya, pag siya'y nagpapatotoo, she always declare na ang Diyos ng pangalan ay El Shaddai ay tunay na Diyos na nagpapagaling. Yung may mga baon sa utang na nabayaran, ang lakas ng loob magpatotoo. Why? Sapagkat naranasan nila kung paano dumanas ng kahirapan. At dahil sa habag ng Diyos, pinalaya sila sa kahirapan. That is the reason why, kapatid, kung bakit meron tayong sufferings and pain na ayaw nating maranasan, pero yan ang daan para higit nating makilala ang Diyos. Amen? Tandaan niyo po yung ating naitanong ko na sa inyo noon before. This is for the sake, yung sa mga bago. Bakit tayo may balikat? Oh, pampasan ng bag. Di ba? Bakit tayo may balikat? Para pangpasan ng krus. Amen? Subukan nyo walang balikat, tingin kayo sa salamin, ano itsura nyo? Alien. Di ba? Kaya tayo may balikat. Pangpasan po ng krus yan. Sapagkat alam ng Diyos na meron tayong suffering, pinahintulot ng Diyos na tayo ay dumanas ng hirap at sakit. Pero kapatid, maniwala kayo, yung inaayawan natin na sakit at sufferings or trials, yan ang daan natin tungo sa langit. Sa totoo lang, di ba, naikwento ko na sa inyo tungkol sa cross, di po ba? Naikwento ko na sa inyo yan, yung cross. Pwedeng ulitin. O yung nakakaalam, wag nang sumagot, wag nang tahimik na lang. So merong isang Kristiyano, attendee ng El Shaddai, taga Sharjah. Alam namang Abu Dhabi, nasa Sharjah ako. Kaya, kung sa Abu Dhabi ako, taga Abu Dhabi sasabihin ko. Di ba? Ay, nandito ako sa Sharjah. So meron isang Kristiyano, attendee natin, taga Sharjah, na nakausap ang Panginoon. Nakita. Sabi niya, Lord, gusto kong sumunod sa inyo. Dinatuwa ang Panginoon Diyos. Aba, mayroong gustong sumunod sa akin. O sige, gusto mong sumunod? Opo. Akala niya siguro ang pagsunod sa Panginoon Diyos, tutugtog lang, kaya kakanta lang, o kaya magpipreach lang. Ang sabi ng Panginoon Jesus, o sige, buhatin mo yung krus na yan. Eh, nakita niya yung krus ang haba. Tsaka nang binuhat, ay, kabigat. Parang Batangas no? Kabigat.
So ngayon, ang Panginoon Jesus, sunod ka sa akin. So ang Panginoon Jesus, naglalakad. Etong Kristiyanong ito na member ng El Shaddai na taga Sharjah, sumunod. Talagang kumpleto. Nagsumusunod. Nung malayo-layo, siyempre, mabilis ang lakad ng Panginoon Jesus, walang bukat eh. Abay, si patagal ng patagal, medyo bumibigat na. Sabi niya, ibang klase ito, mahirap palang sumunod ah. Ang ginawa niya, mautak tong taga, itong attendee ng El Shaddai na taga Sharjah, mautak to. May dalang lagari. Oo. Palibas ang Panginoon Jesus, dire-diretso yung lakad, abay, minadali ang paglagari. Medyo maiksi-iksi ng konti. Ayos to, magaan-gaan na. Ayan na. Medyo lakad na ulit. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri. Siyempre, magaan eh. Eto ngayon, nakakalahating kilometro na bumibigat naman. Kunin mo, O Diyos. Sabi, mabigat na to. Ang ginawa niya, pumunta sa isang tabi, binawasan na naman, nilagari na naman yung krus. Sa madaling salita, kapatid, yung krus na napakahaba, umiksi na, ganyan na lang kaiksi. Abay, napakagaan talaga. At talaga nagtatalon-talon siya. Ako'y mag-jump sa Panginoon. Di ba? Ang gaan eh. Ngayon, dahil siya yung nawiling, nalibang siya, abay, hindi niya na makita ang Panginoong Jesus. Nasa na si Lord? Sumisigaw siya, Lord, Lord, nasan ka? Lord, nasan ka? Ang Panginoong Jesus, nandun na pala sa kabilang ibayo. Anak, nandirito ako. Lord, paano makakapunta dyan sa inyo? Ang layo mo na. At saka merong bangin sa pagitan natin. Bakit mo iniwan? May bangin po dito, paano ako makakapunta dyan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, yung cross na binigay ko sa iyo, yan ang gawin mong tulay para ka makarating dito sa akin. Paano siya makakapunta ng tulay? Yung cross na mahaba, ganyan na lang kaiksi. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Di ba? Nakakatawa. Yung krus na mahaba, dahil sa tayo nabigatan, tayo nahirapan, pinutol natin ang pinutol hanggang umiksi. Yung pala, yun ang gagamitin nating tulay para tayo makarating sa ating Panginoong Yesus. At yun nga ang sinasabi natin, ayaw natin ng krus ng buhay. Ayaw natin ng trials. Ayaw natin ng suffering. Pero yan ang daan para natin makapiling ang ating Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So ayaw natin yan. At tatanda natin kapatid, bawat pagsubok, may solusyon. Amen? Kaya nga po problem solving eh. Basta ang isang bagay, ang isang pangyayari, tinatawag na problema, tandaan natin, may sagot at sagot yan. Kapag wala ng sagot, ang tawag dyan ay ano? Mystery. Misteryoso na yan. Ang isang bagay na walang sagot, mystery po ang tawag dyan. Pero hanggat yan ay may sagot, problema yan. At ang bawat problema, may sagot ang ating Panginoon Diyos. At kapatid, isa pa, bakit tayo dumaraan sa mga sufferings? Para tayo may matutunan. Meron tayong aral na matutunan. Amen? Di po ba sa mga eskwelahan natin, lahat naman tayo karamihan nag-aral? Di po ba? Elementary, high school, college. Di ba meron tayong tinatawag na quiz, long test, periodical test, prelims, midterm. Anong purpose niyan? Para malaman kung meron tayong natutunan. Amen? Kaya yan ibinibigay sa atin ng mga teacher natin para malaman, ito bang anak kong tong si Alan, meron talagang natutunan? Baka naman ito'y nangongopia. O baka naman ito'y present lang talaga. Kala mo nakikinig, pero hindi naman, di ba? So yun ang purpose ng mga exam. At ganun din po, yun din ang purpose kung bakit tayo may mga pagsubok na ganyan para meron tayong matutunan. Para kung sakali, paglakad natin o pagpunta natin sa ganitong isang bagay, ay tayo bumagsak o nagkamali, pag dumating ulit yung ganong pagkakataon, babalikan pa ba? Babalikan pa ba? Hindi na. Kasi alam mo, nagkamali ka na dyan. Iiwas ka na. Lilipat ka na. Iba na ang tatawirin mong landasin. Amen? Kasi bakit may natutunan kang aral? Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 23, verse 13 to 14,
Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Minsan ayaw natin paluin ng mga anak. Ayaw kong paluin anak ko, baka masaktan. Kailangan mo masaktan pa minsan. Hindi niya ikamamatay, manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Amen? Minsan ganito tayong manalangin, mga magulang. Lord, magsisimba tayo. Mamaya may misa, di po ba? Tagalog Mass. Kalimitan, ganito mga dinadasal ng iba. Lord, nawa, yung mga pinagdadaanan kong hirap, wag nang daanasin ng aking anak. Tama, hindi? Yun totoo. Tama, hindi? Yes. Lord, nawa ako na lang, kami nilang mag-asawa ang dumanas nito. Wag na po sa mga anak namin. Wag na po silang dumanas ng ganitong hirap. Baka hindi nila kayanin. Tama, hindi? Yung malambing. Yes. Dahil sa pagmamahal natin sa ating mga anak, kaya natin nauusal yung ganong panalangin. Kasi mahal mong anak, ayaw mo masaktan. Pero kapatid, kapag yon ang nangyari, kapag ganong panalangin natin, kawawa yung mga anak natin. Mapalad kayo, dahil sa mga pagsubok na dinaanan, tumibay kayo, di ba? Sino dito hindi tumibay dahil sa pagsubok? Halos lahat tumibay. Sa mga mag-asawa, nagsimula, masarap, pero habang tumatagal, di po ba? Nandun yung suffering. Sabi ko nga, makita mo pala yung mister mo, kay misis mo, suffering na kagad. Biro lang po yan. Di po ba? Pero dahil sa pagtutulungan ninyo mag-asawa, naging matibay ang pagsasama ninyo. Napagdaanan, napagtagumpayan ang bawat bagyo ng buhay. Tapos sasabihin mo ngayon, Lord, wag na po sanang daanin ng mga anak ko yung dinaanan namin. Kapatid, mali yun. Mali po yun. Hayaan nating daanan ng mga anak natin yung pinagdaanan ninyo. Kung kayo'y nagtagumpay dyan, kung kayo'y naging mabuting Kristiyano dahil sa mga pagsubok na yan, hayaan nating daanan din ng mga anak. Kasi kung hindi nila dadaanan yan, kapatid, isang ihip ng hangin, mabubuwal ang anak ninyo. Tama, hindi? Yes. May isang example po ulit ako na kukwento. Again, personal naman ito, mga nakilala ko po ito, mga nakashare ko to. Merong isang mag-anak na mayaman talaga. Meron silang pwesto na meron silang tindahan. So yung mga anak, may mga katulong. So sa madaling salita, hindi nagtrabaho ng mabibigat kasi nga mayaman ng magulang. Ito nga yung sistema. Nung namatay na yung magulang, natira yung mga anak. Of course, naging professional naman yung mga anak. Napagtapos naman sila ng pag-aaral, mayaman. Pero nung namatay yung mga magulang, kapatid, alam niyo po nangyari? Saglit na saglit, naubos yung kanilang negosyo. Nalusaw. Tapos yung mga anak, pag dumaranas ang problema, ang hina. Hindi alam ang gagawin. Talagang down na down pag nagkaroon ng problema, pag makikita mo mga itsura, parang sinukluban ng langit at lupa. Kasi bakit hindi naging matibay? Hindi natutong lumaban. Kaya kayong mga magulang na natutong lumaban, pinagtibay ng panahon, hayaan ninyong danasin ng mga bata yan. Para pag sila naman ang dumating na sa ganyang kalagayan, maging matibay din po sila. Isa nga po example na nasabi ko. Ang isang barko, hindi po natin masusubukan ang tibay, ang lakas ng barko kung yan ay nakadaong lang sa port, sa pier. Kahit anong ganda pa niyan, kahit anong laki pa niyan, hindi mo masasabing matatag yan hanggat hindi siya pumapalaot. Hanggat hindi niya maranasan, hampasin ng malalaking alon sa laot. Pero once na ang isang barko ay napagtagumpayan, nalampasan yung mga malalaking alon sa laot, diyon mo masasabing matatag ang barkong yan. Ganon din sa buhay natin pananampalataya. Hanggat hindi tayo dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok, hindi mo masasabing matatag ka na. Kaya kailangan dumanas tayo. Pinapahintulot ng Diyos na dumanas tayo ng pagsubok sapagkat tayo rin po ang makikinabang dyan. Amen? Palakpakan po ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Huwag tayong matakot sa pagsubok. Ano sabi natin? Kasama natin ang Diyos. Of course, being human, it's but natural na minsan kinakabahan tayo pag dumarating yung biglaan, yung pagsubok. Pero nasabi ko na po ito, ulitin ko na naman, once na isang pagsubok o problema na ating pinagdadaanan,
Isinumbong na natin sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, tandaan mo, kasama mo na ang Diyos. Katulong mo na ang Diyos sa pag-solve sa problemang yan. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Number 4, bilang panghuli, discipline brings peace. Kapayapaan. Sabi po sa aklat ng Job, chapter 5, verse 17 to 18, Blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. For He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heals. So kung tayo nakakaranas, kapatid, ng mapagsubok, ang Diyos din na nagpapagaling. Amen? Di ba nasabi nga po natin, ang Diyos din na nagpapagaling. Ang Diyos ay nagkakaloob. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay nagbibigay ng grasya. Hindi kami. Hindi tayo. Diyos at Diyos pa rin ang nagbibigay. At yan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Yung malaman mo na kasama mo ang Diyos, mapayapa yan, kapatid. Talo mo pa yung mayaman. Marami akong kakilalang mayaman back in the Philippines, kapatid. Problemado. Hindi makatulog. Kasi bakit? Hindi kapili yung asawa, nasa kabit. Hindi ka yes, totoo po to. Totoo yan. Talagang they belong to yung sa mga matitinding mga na pamilya. Hindi nakakatulog, nagsusumbong sa nanay ko. Bata pa ako na nadidinig ko lang. Chismoso na ako, bata pa lang eh. Hindi, kasama ako ng nanay ko po noon. Sa Dasmariñas Village, alam naman natin kung gaano kayayaman ng tao dyan. Pag magdi-deliver kami sa kanila, dati nagdi-deliver kami sa tindahan nila. Ngayon ang sinabi nung may-ari, Marina, by the way, yung nanay ko nandito ulit. Hindi ko lang naisama. Kasi ang aga kong umalis eh. Pero dati, nung last year ko natatanda ninyo na isama ko mother ko. So vacation naman po siya ngayon. So ang sabi, Marina, dito mo nalang i-deliver sa bahay yung aking paninda. Kasi bakit? Naghahanap ng kausap. Ang laki-laki ng bahay nila, kapatid. Sa Dasmariñas. Pero kasama lang katulong. Kasi bakit? Wala yung asawa. Nandun sa kanyang kirida. Ang kasama niya, yung mga Doberman nila. Ewan ko kung nakakausap niya yung Doberman nila. Di ba? So, marangya. Pero hindi mapayapa ang buhay. Pero ang anak ni Yahweh El Shaddai, na alam niyang meron siyang Diyos, mapayapa ang buhay. May problema man, may pagsubok man, may karamdaman man, may kahirapan, payapa, 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 may kalayaan. Amen? Palakpakan ng Panginoon at tayo pong lahat magsitayo. Salamat sa Diyos. Ito po iwan ko sa inyo bilang panghuli bago tayo kumanta. Just lately, yes, kahapon lang at marahil until now, binabagyo pa ang ating lugar sa northern part ng Pilipinas. Anong pangalan ng bagyo? Silawin. Pero after a day or two, sisikat ulit ang araw, di po ba? Hindi naman laging bagyo ang buhay eh. Ganon din po sa buhay natin, kapatid. Tapikin mo ang katabi mo ngayon. Sabihan mo siya. Tapikin mo. Kapatid, hindi lahat ng oras ay bagyo. Sisikat at sisikat ang araw at palilitawin ng Diyos ang kanyang bahaghari. Ano yung bahaghari? Yung rainbow. What does rainbow signifies? Diba hope? Iba't ibang kulay. Kaligayahan, kasayahan, panibagong pag-asa. So kapatid, alam ko po, bawat isa sa inyo, hindi ko man kayo nakikilala, pero alam ko, marami sa inyo may pinagdadaanan. Marami tayo, kahit akong tumatay dito. Ang dami natin pinagdadaanan. Minsan ang bigat. Hindi natin mabuhat. Minsan ginagaya natin yung Kristiyanong kinukwento natin kanina. Pinuputol na natin yung krus para maging magaan. Ayaw natin na suffering eh. Pero kapatid, yung suffering na yan ang susi natin. At maniwala po kayo, maniwala tayo, na anuman pong pagsubok na dati sa buhay natin, paulit-ulit man, tutulungan tayo ng Diyos. Dadamahin tayo ng Diyos. Kasi bakit? Mahal tayo ng Diyos eh. Sinisinta tayo ng Diyos.
Sinisinta ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Personally, kilala ka ng Diyos. Hindi man kita kilala, pero ikaw, alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang sikreto mo. Alam ng Diyos ang nagpapabigat sa puso mo. Alam ng Diyos ang matagal mo nang nililihim. Pero ang Diyos, kailanman hindi nagpabaya sa iyo. Hindi nagpabaya sa atin. So I want you to close your eyes. Sige po, pikit natin ating mga mata. And I want you to have a covenant. I want you to have a personalized talk with Jesus. Sige kapatid, huwag kang matakot. Pikit mo po mata mo. Kasi alam ng Panginoon, for these past few weeks, this month, alam niyo yung mga problema mo sa buhay, sa Pilipinas, sa asawa mo, sa anak mo. Iniluluhod mo to halos araw-araw sa simbahan, nakasulat sa iyong prayer request. Minsan hindi mo na alam kung paano mo gagawin. Kung may solusyon pa ba. Tulad ng sinasabi ko sa yung kaibigan namin sa Abu Dhabi. Nahihirapan. Pero kapatid, itong sasabihin sa iyo ng Diyos. Sa pakikipag-usap natin sa Diyos ngayon, isa lang ang sasabihin niya sa iyo ngayon. Anak, huwag ka nang umiyak. Papawiin niya yan luha sa mga mata mo. Sapagkat Huwag ka nang umiyak mahal na mahal ka ng Diyos. sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung maghalit man ang alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag munang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa iyo, at kung pakiramdam mo'y wala ka ng kakampi, isipin mo ako dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak. Kapatid, nais ko pong hawakan mo yung katabi mo yan. Hawakan mo sa kanyang balikat. Pag-ibig ko Pag-pray mo po siya. ay Maaaring hindi rin nagsusumbong yung kapatid mong yan, pero matindi ang pinagdadaanan niya. I-offer mo siya kay Lord. Kung meron man niyang karamdaman, kung meron pinagdadaanan, man ang alon, idulog mo siya sa Diyos. sabay Magpalakasan tayo, kapatid, bilang magkakapatid. Magpanalanginan.
mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag munang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan kong puso ko sa iyo, at kung pakiramdam mo'y wala ka ng kakampi, isipin mo ako dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. Huwag ka na umiyak. Kapatid, sabi sa kanta, kung wala ka na mapuntahan, kung wala kang maintindihan, hindi mo maintindihan, kapit tayo sa Kanya. Kumapit tayo kay El Shaddai. Walang iba, kapatid. Walang ibang pwedeng tumulong sa atin, walang pwedeng kumabay sa atin, walang pwedeng ibang magpagaling sa atin, magpalaya sa atin, kundi si El Shaddai, ang ating mahal na Diyos. So yun ang iiwan ko sa inyo, kapatid. Kapit tayo sa ating Panginoon. Pagsubok darating at darating yan. Ang mahalaga, manatili tayong nakakapit sa ating Diyos. Sapagkat kapag tayo ay nakakapit sa Kanya, kapatid, kailanman hindi tayo maliligaw ng landas. So nais ko pong itaas ang ating mga prayer request. Ating pong mga Biblia, panyo, langis, tubig, pitaka, bag. Mga simpleng bagay, pero sa mga simpleng yan, kumikilos ang pagpapala, ang himala ng Diyos. Ama, aking po tinataas ang mga panalangin ng aking mga kapatid na ito. Tulad po ng aming pinangahawakan, we declare, Panginoon, na tinutugon mo po ang laman ng mga sulat na ito. Na anumang po ang aming idinudulog sa iyo, ngayong hapong ito po ay iyong pakikinggan. At Lord, inaasahan na namin ang katugunan sa aming mga panalangin ito. Kung kailan yon, Panginoon, ikaw lamang nakakalam. Kami po'y maghihintay at patuloy na aasa sa iyo. At akin din po tinataas, O Diyos, ang lahat ng mga taong ito, ng aming mga kapatid, na muhihingi ng awa, ng biyaya, ng grasya sa iyo. Amin siyang itinataas, Panginoon. Ang lahat ng humihingi ng kagalingan, ang lahat na humihingi, O Diyos, ng ligtas sa paglalakbay, ang mga humihingi ng trabaho, at ang mga kaluluwang kinuha mo na, O Diyos, ang mga kaluluwang namatay na namin mahal sa buhay. Amin silang ino-offer at inaalay sa iyo. Lord, naniniwala kami na ang lahat ng nakatais na ito ay iyong dinirinig at iyong tutugunin
sa tamang panahon, sa oras na itinakda mo. At ngayon pa lamang, O Diyos, ay kami po'y nagpapasalamat na at inaangkin ang katuparan sa lahat ng ito. At ang lahat po ito ay aming samadalangin sa iyong matamis sa pangalan, sa pamamagitan pa rin po ng iyong anak na si Jesus, kasama kaysa ng Espiritu Santo. Sa iyo pong kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let's give thanks to the Lord. Give thanks Grateful heart. with a grateful heart. Give thanks to the Holy Give One. thanks. Give thanks Because He's given. because He's given Jesus Christ, Jesus His Christ, only Son. His Son. Give With thanks a grateful heart. with a grateful Give heart. thanks. Give To the Holy thanks One. to the Holy Give One. thanks. Give Because thanks He's given. because He's given Jesus Christ, Jesus Christ, His only Son. His Son. And now Let the weak say, I am strong. let the poor say, Let the poor say, say, I am rich because of what the Lord has done for us. and now And now, let the weak say, let the weak say, I am strong. let the poor say, Let the poor say, I am rich. yes, I am rich. The Lord has done for us. Give thanks, give thanks and praise. Give thanks, give you thanks, O Lord. Give thanks. Crowning King of Kings. Lord of Lords, wonderful Counselor, Almighty God. Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. King of kings, Lord of lords, wonderful Counselor, Almighty God. Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Let us crown Him the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. Crown Him King of kings, crown Him Lord of lords, wonderful Counselor, Almighty God. Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign, He shall
shall reign.